Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito sa taong 1967 sa lugar ng Maribeles, Bataan. Ito ay karanasan ng aking ninong na itago na lang natin sa pangalang Nestor. Sa mga panahong ito ay nasa edad 25 pa lamang ang aking ninong. Binata at isang mangingisda. Siya ang pinakabunso sa 4 na magkakapatid at siya na lamang ang naiwan sa poder ng mga magulang. Gawa ng may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga kapatid. Ang dahilan kung bakit hindi pa bumuo ng sariling pamilya si Nestor ay ang pagiging antingero. Meron siyang 2 tangan, ang mutya ng kalabaw at rabungko ng ahas. Malaking impluwensya sa kanya ang kanyang lolo na isang albularyo. Ngunit sa kasamaang palad ay nagapi ito ng isang aswang at nawala ng buhay. Ilang taon na rin niyang hinahanap ang aswang na pumaslang sa kanyang lolo. Kaya naman ganoon na lamang katindi ang kanyang pagnanasang makapatay ng aswang. Dahil sa taglay niyang mutya ng ahas ay napapasuko niya ang lahat ng mababangis na hayop, lalong-lalo na ang mga pinakamakamandag na ahas. At ang mas matindi pa ay nagagawa niyang utusan ang mga ito. Kilala din si Nestor sa kanilang lugar bilang malupit na antingero dahil hindi ito nagdadalawang isip na kumitil ng buhay. Isa siyang malaking tinik sa mga taong may hindi magandang hangarin sa kapwa. Anak, hindi ka ba natatakot sa mga binabangga mo? Baka balikan ka ng mga yon. Wika dito ni Oldario. Itay, kung walang kukontra sa kanila, papaano na lang ang mga inosenteng binibiktima nila? Baka pwede. Hayaan mo na lang yan sa mga otoridad, anak. Isa kang antingero. Ituon mo na lang ang iyong sarili sa mga aswang. Aswang man o tao, wala akong pinipili. Basta may ginagawang masama. Ang mga salot ay dapat tapusin. Inaalala lang kita, anak. Kahit may tangan ka, tao ka pa rin na may hangganan. Salamat, tay. Pero ito na ang tadhanang tinahak ko. 3 beses sa isang linggo kung mangisda itong si Nestor at ginagawa niya ito tuwing umaga hanggang tanghali. Mag-isa lamang sa pangingisda ang antingero. Ngunit palagi itong nakakahuli ng marami at tanging bangkang desagwan lang ang ginagamit. Hindi tuloy maiwasan na may maiinggit sa kanya. Si Mulong, isang negosyante. May mga bangkang demotor at tauhan sa pangingisda. Naging balakid sa kanya itong si Nestor dahil sa mas mura ang presyo ng mga isdang inilalako ng kanyang ina. Kung tutuusin, napakaliit lang naman ang negosyo nila kung ikukumpara kay Mulong. Pero sadyang may mga tao na umiiral ang pagkaganid. Isang araw, kinausap ni Mulong ang binata. Nestor, bakit naman napakababa ng presyo mo sa presyo ko? Hindi naman yata makatarungan yan. Mang Mulong naman, maliit lang naman yung 2 na timba na nilalako ni nanay, di ba? Dahil ang iba, ginagawa naming daing. Abay kahit na. Dapat ipareho mo sa akin ang presyo mo para pantayan laban. Malaki o maliit man ang negosyo, dapat parehas kayo kung lumaban. Hindi yung ganyan. Naku, Mang Mulong, ano bang laban namin sa banye-banyerang huli ninyo? May katigasan din pala ang ulo mo, bata. Mag-ingat ka. Baka pagsisihan mo ang ugali mong yan. Batid ni Nestor na hindi nagustuhan ni Mulong ang kanilang pag-uusap. Pero hindi naman natinag ang binata sa negosyante. Hanggang isang araw, umuwi ang kanyang ina na umiiyak at sira na ang mga timba na pinaglagyan ng mga isda. Ayon sa sumbong ng ina,
Hinarang daw siya ng mga tauhan ni Mulong at pilit inagaw ang mga paninda at pinagtatapon. Dahil dito ay tila umusok ang ilong ni Nestor sa sobrang galit. Bigla itong umalis. Nadatnan ng antingero ang 2 tauhan na masayang nagmemeryenda sa isang tindahan. Walang pagatubiling hinawakan ni Nestor ang ulo ng isang lalaki at inihampas sa mesa. Kasunod nito ay sinipa niya ang isa pa na agarang gumulong sa lupa. Bugbog sarado ang dalawa na hindi man lang nakaganti kay Nestor. Sa susunod na kakantiin niyo ang nanay ko, pagbubuhol-buhulin ko ang mga bituka ninyo. Hindi na nakapalagpa ang 2 lalaki. Ngunit nang malaman ito ni Mulong, ay umigting ang tenga nito sa galit. Kinahapunan sa mismong araw na iyon, ay sumugod si Mulong kasama ang iilang tauhan sa bahay ni Nestor. Galit na galit ito habang tinatawag ang pangalan ng binata. Nestor, talagang hinahamon mo ako, no? Lumabas ka nga dyan. Hindi ko kayo hinahamon, Mang Mulong. Mga tauhan nyo ang nauna. Ipinagtanggol ko lang ang nanay ko. Di ba binalaan na kita na kapag hindi mo pa binago ang presyo mo? Na ano? Guguluhin mo ang buhay namin? Pues, makinig kayong lahat. Hindi ko kayo pipigilan na sugurin ako. Pero kung ano man ang mangyayari sa inyo, aba, pasensyahan na lang tayo. Ang yabang mong bata ka. Sugurin siya. Dahil sa mga sinabi ni Nestor, ay nag-utos ang negosyante na sugurin ang binata. Lumapit agad ang may pinakamalaking katawan na tauhan. Sa pagsapak nito kay Nestor, ay nabaling lang ang mukha nito pero hindi man lang nakapagpabago sa tayo ng binata. Nang gumanti ng sapak si Nestor sa sikmura ng lalaki, ay agad itong napaluhod at napasubsob ang mukha sa lupa. Namilipit pa sa tindi ng sakit at di naglaon ay nawalan ito ng malay. Sumunod naman ang 2 tauhan. Sinalo lamang ni Nestor ang mga suntok at ibinalibag ang mga ito. Halata na sa mukha ng negosyante ang takot, ngunit nag-utos pa rin ito na sugurin pa ang binata. Kahit nagdadalawang isip na ang mga tauhan na nasa 4 na bilang, ay sumugod pa rin ito at tigi-isang sapak lang ay tulog agad ang mga tauhan ni Mulong. Ano, Mang Mulong? Yun lang ba ang kaya mo? Gusto mong isunod kita? Anong klase kang nilalang? May sa demonyo kang bata ka. Mabilis nang umalis ang negosyante sa lugar. Marami ang nakakita sa ginawa ni Nestor at simula sa araw na iyon ay kumalat na sa kanilang baryo ang pambihirang kakayahan ng mangingisda. Inay, mas mabuting wag na muna kayong maglako. Asikasuhin mo na lang ang mga daing. Ako na ang bahala sa mga isda. Pati na rin ikaw, Tay. Huwag ka na munang tumanggap ng trabaho. Tulungan mo na lang dito si nanay. Ang ama ni Nestor ay isang karpintero. Nangamba ang binata na baka balingan pa ni Mulong ang kanyang mga magulang. Kaya ang nangyari ay nagdoble kayod na lamang si Nestor. Matapos mangisda, ay siya na rin mismo ang naglalako ng mga ito. Hindi naman niya iyon alintana dahil halos hindi naman nakakaramdam ng pagod dahil sa mga tangan na mutya. Habang naglilibot sa paglalako itong si Nestor, ay hindi naman maiwasan na may mga taong sumasaludo sa kanya. Mas mabuti na rin daw ang kanyang ginawa upang mabawasan man lang ang kayabangan ni Mulong. Sa ilang beses na paglalako ni Nestor ng isda, ay napadpad siya sa isang liblib na lugar. Sa buong buhay niya sa Maribeles, ay nabibilang lamang kung ilang beses siyang nagawi sa lugar na iyon. Namangha ang binata dahil sa ganda at napakapayapang kapaligiran. Walang nakatira
isang paraiso na may mayayabong na mga puno't halaman. Umupo muna si Nestor sa damuhan ng ilang minuto bago ipinagpatuloy ang pag-usad. Naging puntahan niya na iyon, pero pinapaubos muna niya ang paninda bago siya doon maglaan ng oras. Minsan isang beses, bandang hapon, payapang humiga si Nestor sa damuhan at napaidlip pa nga ito. Hanggang sa nabaling ang kanyang atensyon sa tunog na tila may naghuhukay sa lupa. Marahan naman siyang bumangon at nagkubli sa mga halaman at sinilip kung sino ang naghuhukay. Nasipat niya ang isang lalaki. May kalakihan ang katawan at kulot ang buhok, hanggang sa may ibinaon ang lalaki sa lupa at mabilis din itong tinabunan. Hindi naman matukoy ni Nestor kung ano ang ibinaon nito sa lupa dahil may kalayuan din ang pagitan niya sa lalaki. Iniisip na lamang niya na patay na hayop ang ibinaon ng lalaki. Umalis din ito agad. Nakasaklay pa ang pala sa balikat at normal itong naglakad. Wala naman inisip na masama ang binata sa lalaking iyon. Lalo pat wala naman siyang nakitang kakaiba. Bago magtakip silim ay umusad na si Nestor papauwi sa kanila. Nadaanan niya naman ang bahay ni Aling Janet na may iilang katao ang nagkukumpulan. Nakiusyoso naman si Nestor dahil nakita niyang umiiyak ang isang ale. Napag-alaman niya na 2 araw na palang hindi umuuwi ang dalagitang anak nito. Isang hapon ay inutusan daw niya itong bumili ng ulam sa palengke, ngunit hindi na ito nakabalik. Sa mga sandaling iyon ay mag-isa lang ang ale sa bahay dahil patuloy pa rin sa paghahanap ang kanyang mag-ama. Sinamahan na lamang siya ng iilang kapitbahay. Paalis na sana itong si Nestor nang dumating naman ang mag-ama ni Aling Janet. Ayon naman sa kanyang asawang si Mang Ignacio ay may nakakita daw sa kanilang anak na may kasamang lalaki na medyo may kalakihan ang pangangatawan at kulot ang buhok pero hindi daw ito kilala ng nakakita. Inakala daw ng mga nakakita na baka magkamag-anak iyon. Base sa paglalarawan ay sumagi sa isipan ni Nestor ang lalaki nakita niya kanina na merong inililibing. Napapikit na lamang ang binata at tahimik itong nagdasal na sana mali ang kanyang naisip. Sa pag-uwi ni Nestor ay hindi talaga siya mapalagay sa kakaisip at talagang masama ang kanyang kutob sa pangyayari. Habang lumalalim na ang gabi ay nabagabag talaga siya ng gusto. Kaya naman ang ginawa niya ay kumuha siya ng palakol at nagtungo sa lugar kung saan may inilibing ang lalaki. Nais niyang makumpirma bago siya gagawa ng aksyon. Nagmasid muna sa paligid ang antingero bago lumapit sa lugar. Inilawan niya naman ng lampara at nag-umpisa ng hukayin ang lupa. Hanggang sa naaninag niya ang puting sako. Nang makuha niya na ito at tuluyan itong mabuksan ay tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na anyo ng isang tao na tila pilit na nilapa ang kalamnan nito. Hanggang sa mga buto na lamang ang natira at punit-punit na damit. Nangangamoy na rin ito at base sa natirang damit ay kasuotan ito ng isang babae. Nanlumo naman ang binata sa kanyang nalaman. Hindi tao ang may gawa nito, kundi isang demonyo. Muling ibinalik ni Nestor ang mga labi at dinasalan bago ito tuluyang umalis. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang bahay ni Aling Janet. Nagtanong siya kung nakauwi na ba ang anak nito.
Gaya ng kanyang inaasahan ay hindi pa rin mahagilap ang dalagita. Tinanong rin niya si Mang Ignacio kung sino ang huling nakakita sa kanilang anak. Si Mario ang binatang anak ni Aling Mila. Sandali lang, bakit mo nga pala naitanong yan, Nestor? Aalamin ko po, Mang Ignacio, kung nasa na ang anak ninyo. Maraming salamat, Nestor. Nag-iimbestiga na rin ang mga kapulisan ukol dito. Agad niya namang pinuntahan ang bahay ni Aling Mina at eksaktong naabutan niya doon itong si Mario. Ayon sa binata, nakasalubong pa nga niya daw ang dalawa pero napansin niya na parang tulala ang anak ni Aling Janet habang kasama ang lalaki. Gala si Mario sa buong baryo, kaya naman kilala niya ang lahat ng nakatira doon. Subalit unang beses pa lang niya na nakita ang lalaking yon. Sa palagay ni Nestor ay iisa lamang ang lalaking kasama ng dalaga at ang lalaking nakita niya. Ang problema, hindi alam ni Nestor kung saan matatagpuan ang lalaking yon. Habang marahan siyang naglalakad ay inisip niya ang bawat bahagi ng kanilang baryo na may kabahayan. Karamihan sa mga ito ay kilala niya sa pangalan at muka. Hinala ni Nestor ay baka taga-ibang lugar ang lalaki. Subalit bigla niyang naisip, bakit pa dadayo sa kanilang lugar ang lalaki para maglibing ito ng tao? Malaki ang hinala ng antingero na malapit sa lugar na pinaglibingan ang lalaki. Kaya naman agad siyang bumalik sa lugar. Subalit nakasalubong niya si Mulong na may 6 na tauhan at humarang pa ang mga ito sa kanyang dadaanan. Naku naman, Mang Mulong, pwede bang wag ngayon? May malaga akong gagawin. Wala akong pakialam kung gaano pa kaimportante ang gagawin mo. Tignan natin ngayon kung makakaligtas ka pa sa amin. Naglabas ng baril ang negosyante at bumunot naman ng itak ang kanyang mga tauhan. Sabay-sabay pa itong sumugod sa binata, ngunit sinalaglang nito ang mga itak at hindi man lang siya nasugatan. Nabatras na lamang ang 6 na kalalakihan at sa mga sandaling iyon ay si Nestor naman ang sumugod. Inagaw niya ang isang itak at mabilis niyang tinaga ang mga tauhan ng negosyante. Isa-isa niyang pinutulan ng mga kamay ang mga ito. Nagsitakbuhan naman ang mga naputulan upang masalba pa ang kanilang sarili at naiwang mag-isa itong si Mulong. Itinutok nito ang baril sa binata, ngunit ilang beses niya nang kinalabit ang gatilyo ay hindi pa rin pumuputok ang baril. Napangisi na lamang si Nestor at agad itinulak itong si Mulong. Itinali niya ang negosyante gamit ang mga baging. Akala mo ba hindi ako makakawala dito, demonyo ka? Siguro makakatakas ka sa mga baging, pero sa kanila, hindi. Nagsilabasa naman ang 8 banakon at humarap kay Mulong. Nanlaki ang mga mata ng negosyante, ang nanginginig na sa takot. Pinunit ni Nestor ang bahagi ng damit ni Mulong at ibinusal ito sa bibig niya. O sige, Mang Mulong, ang mga kaibigan ko muna ang bahala sa inyo. Pero babalaan kita, isang maling galaw mo lang, katapat nun ay isang tuklaw. Ilang tuklaw naman kaya ang makakayanan mo, Mang Mulong? Iniwan ni Nestor ang takot na negosyanteng nakaupo at nakatali sa puno. Gumagapang na rin ang mga ahas sa mga hita nito habang tumatagaktak na ang naglalakihang butil ng mga pawis ng hambog na negosyante. Samantala, ipinagpatuloy na ni Nestor ang paghahanap sa lalaki hanggang sa nakasalubong niya itong si Mang Andres. Hinahanap naman ito ang binatilyong anak. Pinag-igib lang daw niya ito ng tubig sa ilog kaninang umaga at ilang oras na ay hindi pa ito bumabalik. Hindi na lamang sinabi ni Nestor
ang kanyang hinala. Baka magdulot pa ito ng matinding pangamba sa matanda. Nasa isip kasi ng antingero ang posibilidad na baka biniktima na ng lalaki ang anak nito. Gayunpaman, tumuli na si Nestor sa liblib na lugar at maiging naghanap ng senyales sa pag-iral ng nilalang. Hanggang sa nasipat niya ang isang maliit na kubo. Nakatayo ito sa gitna ng talahiban. Hindi talaga ito mapapansin dahil nakakubli ito sa mahabang damo. May normal ba na tao ang magtatayo ng bahay at ikukubli sa iba? Gumapang sa damuhan ang binata at nagmasid ng gusto kung may nakatira ba sa kubo. Makalipas ang ilang minuto ay may dumapong uwak sa bubong ng kubo. Bumaba ito at pumasok sa nakausling bintana. Maya-maya pa ay may narinig siyang sigaw sa loob mismo ng kubo. Pakiwari niya ay boses ito ng isang binatilyo. Agad tumakbo si Nestor at agad binangga ang bahay upang makuha nito ang atensyon ng kung sino man ang nasa loob. Dumungaw naman agad ang lalaki sa bintana habang sumisigaw naman ang bihag sa loob. Sino ka? Bakit mo ako ginugulo? Malamang ikaw ang uwak na dumapo kanina. Ilabas mo at ibigay mo sa akin ang bata. Pakialamero, humanda ka dahil ikaw ang isusunod ko sa kanya. Tumalon mula sa bintana ang aswang na may dalang itak. Napangisi naman ang antingero dahil alam niya na hindi pa kayang magpalit ng anyo bilang ganap na aswang ang lalaki. Nanggigil naman ang aswang at agad sumugod sa antingero. Ngunit hinampas ni Nestor ng kadena ang aswang at natamaan ito sa ulo. Sumirit ang napakaraming dugo at nawala ito sa balanse. Sinundan niya ito ng malutong na suntok sa panga na naging dahilan upang mawalan ito ng ulirat. Matapos nito ay itinali niya muna sa haligay ng kubo ang nilalang at mabilis na pinakawalan ang binatilyong bihag. Pinauna niya sa paglakad ang binatilyo habang hila-hila naman ni Nestor ang aswang na nakatali ang kamay. Pasuray-suray sa paglalakad ang aswang dahil sa tangkay ng kalamansi na itinali nito sa likuran na nagdulot ng matinding pagkahilo ng aswang. Alisin mo na ang kalamansi at pakawalan mo na ako. Namumuhay lang naman ako ng tahimik. Namuhay ka ng tahimik? Pero ang mga pamilya ng biniktima mo, sa tingin mo ba ay tahimik ang mga buhay nila, demonyo ka? Hanggang sa makarating sila sa sentro ng baryo at pinagsigawan ni Nestor ang tunay na anyo ng nilalang. Dagdag pa ang testimonya ng binatilyo kung papaano siya dinukot at binihag ng aswang. Laking pasalamat naman ni Mang Andres at buong pamilya dahil ligtas ang kanyang anak. Itinali sa isang puno ang lalaki at sa harap mismo ng mga taga-baryo ay pinarusahan ni Nestor ang aswang sa pamamagitan ng pagsaboy nito ng asin. Umusok at umangil na sa tindi ng pagkapaso ng aswang. Pinagmumura naman ng mga tao ang nilalang hanggang sa lumapit dito si Mang Ignacio at tinanong kung nasan ang kanyang anak. Tanging pagngisi lamang ang itinugon ng aswang na ikinagalit naman ito ng matanda at pinagpapalo naman niya ito ng patpat. Tama na, Mang Ignacio. Alam ko kung nasan ang anak mo. Subalit humihingi ako ng patawad. Hindi ko nailigtas ang inyong anak. Huli na kasi nang nalaman ko ang pag-iral sa nilalang na ito. Napaluhan na lamang ang matanda, pati ang pamilya nito. Ginilitan na nito ni Nestor ng leeg ang aswang at hinayaan ang mga tao
na sunugin ito. Habang nagliliyab pa ang katawan ng aswang, ay sinamahan na ni Nestor ang pamilya ni Mang Ignacio sa kinaroroonan ng dalagita. Walang kapantay na pagdadalamhati ang naramdaman ng buong pamilya nang makilala ni Aling Janet ang punit-punit na damit matapos hukayin nila ang mga labi. Sa tulong na rin ng mga kapitbahay ay dinala nila ang mga labi sa may sementeryo. Hindi pa man natapos sa paghuhukay ay nagpaalam na si Nestor dahil may aasikasuhin pa siya. Binalikan niya si Mulong. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa mga oras na ito. Naabutan niya ang negosyante na nanghihina na at hindi pa rin ito makagalaw dahil sa mga ahas na nakabantay sa kanya. "Kamusta na, Mang Mulong? Ayos ka pa ba? Pasensya na kung natagalan ako. Naiinip ka na ba? May isang salot pa kasi akong inihatid kay Satanas. Alam mo ba, Mang Mulong, na isa ka ring salot sa lugar na ito. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Baka sabihin mo wala naman akong awa." Nanginginig na si Mulong at nang inalis ang busal nito, ay abot langit ang paghingi nito ng tawad at labis na nagmamakaawa ito sa binata. Tinanggalan niya ng tali ngunit biglang tinuklaw ng ahas ang paa ni Mulong. Pinatakbo naman ni Nestor ang negosyante at sinabihang maghanap ng makakagamot dito habang tumatawa. Hindi pa man nakalayo itong si Mulong ay bigla naman itong natumba. Nang lapitan ito ni Nestor ay labis na ang panghihina ng negosyante. Nais man itong magsalita ngunit umabot na sa muka ang kamandag ng ahas hanggang sa nalagutan na ng hininga ang mayabang na si Mulong. Umiiling si Nestor at iniwan na lamang ang labi ng negosyante. Kinabukasan ay hindi muna pumalaot si Nestor dahil inayos pa niya ang kanyang lambat. Nilapitan naman siya ng kanyang ama at kinausap. "Isang aswang na naman ang nahuli mo, anak. Hinahanap mo pa rin ba ang aswang na pumaslang sa iyong lolo?" "Matatahimik lang ako, Tay, kapag nahanap at naparusahan ko na ang aswang na pumaslang kay lolo. Isa siyang bangungot sa akin na dumadalaw gabi-gabi. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagmumukha ng aswang na iyon." "Ilang taon na rin ang lumipas, anak. Malamang wala na sa lugar na ito si Armando." "Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Tay, na muling magtatagpo ang landas namin ni Armando. Maiba nga pala ako, Tay. Maaari na kayong bumalik sa pagkakarpintero at sa paglalako naman si nanay." "Bakit, anak? Ligtas na ba kami sa mga tauhan ni Mulong?" "Oo, Itay. At kahit mismo kay Mulong ay ligtas na kayo." "Bakit? Ano bang ginawa mo, anak? Huwag mong sabihin." "Wala nang mga salot, Tay. Magkasama na sila ng aswang na humarap kay Satanas." Ang lolo ni Nestor na si Siding ay isang albularyo. May malaki itong bahagi kung bakit nagka-interes si Nestor sa mga uri ng anting-anting. Sa katunayan, ang mutya ng ahas ay ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Sa panahong nakaratay na sa higaan itong si Siding, ay muli itong dinalaw ni Armando, ang mortal niyang kalaban na isang aswang. Walang ibang angad si Armando kundi makuha ang mutya ng ahas mula sa matanda na matagal na nitong inaasam-asam. Sa bahay ni Siding ay tanging ang disipulo lang ang kanyang kasama. At isang gabi ay muling nagparamdam ang aswang na si Armando. Kakababa pa lang ng araw ay sumugod na si Armando. Sa mga sandaling iyon ay wala na kay Siding ang mutya at ang tanging alam pa lamang ng kanyang disipulo ay ang simpleng tigalpo na pantaboy ng mga
masasamang uri ng elemento. Hindi natinag si Armando sa ginawa ng disipulo. Pinagtatawanan lang niya ito. Samantalang itong si Siding ay pilit na nakikipaglaban sa espiritual na paraan niya. Kinalaban si Armando. Subalit sa sobrang hina na ng pangangatawa ng matanda at wala pa sa kanya ang mutya, ay mabilis siyang napangibabawan ni Armando. Nang bumitiw ang matanda ng pag-atake sa diwa ni Armando, gawa nga ng hindi na nito nakakayanan pa, ay lumabas na ng bahay ang disipulo at hinarap ang aswang. Alam ng disipulo na maaari niyang ikamatay ang paglabas niya ng bahay, pero ito lang ang naisip niyang paraan upang iligtas ang albularyo. May isang usal na itinuro sa kanya ang albularyo, ngunit hindi pa niya ito nagagawa ng tama. Pero sinubukan pa rin niya dahil halos hindi na humihinga ang albularyo. Hindi rin niya ito magagamot kung may aswang na nanggugulo sa labas. Gagamitin na sana ng disipulo ang usal na iyon, ngunit naunahan na siya ng bilis ni Armando. Tumarak sa disipulo ang napakatalas na kuko ng aswang. Matapos nito ay inihampas niya ang disipulo sa dingding ng bahay, kaya nawasak at nabutas ito. Sa pagkakataong iyon ay kitang-kita na ni Armando itong albularyo na naghihingalo na. Noong mga panahong iyon na malakas pa si Siding, ay kahit ang pag-apak ni Armando sa bakuran ng bahay ay hindi nito nagagawa. Pero iba na ang sitwasyon sa sandaling iyon. Sobrang hina na ni Siding at wala na itong lakas pa na protektahan ang bahay upang hindi makapasok ang aswang. Sinadya din ni Armando na wasakin ang dingding upang mas may pagkakataon na siyang malapitan ang albularyo. Kahit papaano ay may natitirang espiritual na harang pa sa bahay, ngunit natitiis na ito ni Armando dahil sa sobrang hina na. Sabi ko naman sa'yo, tanda, lilipas din ang lakas mo. Kaya ibigay mo na sa akin ang mutya upang hayaan na lang kitang mamatay na hindi kita ginagalaw. Kahit kailan, hindi na mapapasayo ang mutya dahil wala na ito sa akin. Nasaan ang mutya, tanda? Nasaan? Ngumiti naman ang albularyo at ikinagalit naman ito ng aswang. Sa galit nito ay pinagkakalmot niya ang matanda at nagtalsikan ang mga dugo at pati mga laman loob nito. Umangil din ng malakas ang aswang dahil hindi niya natagpuan ang mutya. Sinira niya na rin ang bahay hanggang sa tumambad sa kanya ang batang si Nestor na may dalang ulam para sa kanyang lolo. Nakatayo ang bata na parang tumirik na kandila dahil sa takot ng masilayan ang aswang na si Armando. Dahan-dahang nagpalit ng anyo ang aswang at naging tao. Lumapit ito sa bata, ngunit bigla itong natigilan nang maramdaman ito ang presensya ng mutya na nasa bata. Bata, ibigay mo sa akin ang mutya. Pangako hindi kita papatayin. Makakauwi ka sa inyo, kaya ibigay mo na ang bagay na iyan. Nanginginig na si Nestor at hindi alam ang gagawin. Ito ang unang beses na nakakita siya ng aswang. Dahil ayaw magsalita at hindi ibinigay ang mutya ay muling nag-anyong aswang si Armando. Akmang sasakmali na siya ni Armando ay biglang natigilan ang aswang. Itinarak ng disipulo ang isang matulis na tangkay ng makabuhay sa likod ng aswang. Pansamantalang hindi nakagalaw itong si Armando habang papalayo na ang batang si Nestor. Matapos ang ilang minuto ay nakuha nitong matanggal ang nakatarak sa likod at binalingan ang disipulo na agad nawalan na ng buhay.
Samantala, umiiyak na tumatakbo pabalik sa kanilang bahay si Nestor at doon niya inilahad sa mga magulang ang kanyang nakita. Simula sa gabing yon ay isinumpa na ni Nestor na magiging magaling siyang antingero upang handa na siya sa muling paghaharap nila ni Armando. Samantala, ilang linggo na ang lumipas ay naging mapayapa na ang buhay ng pamilya ni Nestor. Balik na sa dating mga gawaing pang-araw-araw. Subalit isang gabi, nagulantang sila dahil nagliyab na ang dingding sa kwarto ng kanyang mga magulang. Habang inaapulan nila ito, ay maiging sinipat ni Nestor ang paligid. Napansin niya na nagsilabasa na ang iilang kapitbahay at ayon sa isa sa mga ito ay may nakita daw siyang tao na mabilis tumakbo bago habang nagliyab na ang isang bahagi ng bahay nila Nestor. Isa itong lalaki na putol ang kamay. Hindi na raw ito namukaan dahil nakatalikod na ang nasabing lalaki. Malakas ang hinala ni Nestor na isa iyon sa mga tauhan ni Mulong na pinutulan niya ng kamay. Malamang naghihiganti ito. Napag-usapan niya at ng kanyang ama na magsalitan sa pagbabantay ng bahay tuwing gabi. Hanggang hating gabing nagbabantay si Oldario at papalapit naman sa kanya si Nestor hanggang alas 4 ng madaling araw. Gising na rin kasi ng mga oras na yon ang nanay ni Nestor upang magluto ng agahan. Lumipas ang ilang gabi ay hindi na nagparamdam pa ang lalaking posibleng sumunog sa kanilang bahay. Ang isa sa mga ito ay may kamag-anak sa kanilang baryo. Sinubukan ni Nestor na alamin ang kamag-anak nitong pinutulan niya ng mga kamay. Noong una ay nagmatigas ang mga ito hanggang biglang binunot ni Nestor ang mahabang itak at tinaga ang haligay ng bahay. Sa takot ng ama ng pamilya ay inilahad nito kung saan ang kinaroroonan ni Renante, ang dating tauhan ni Mulong. Agad naman niyang hinanap sa kabilang baryo itong si Renante. Naabutan niya itong nagsisiga sa may bakuran. Nang banggitin ni Nestor ang pangalan ng lalaki, ay laking gulat nito nang makita ang taong pumutol sa kanyang kamay. Matapos ng kanilang pag-uusap, isa-isang pinuntahan ni Nestor ang kinaroroonan ng mga inilahad ni Renante na dati niyang kasama. Hindi naman nagpakita si Nestor sa mga ito bagkus minanmanan niya ang mga kilos ng mga ito. Hanggang ang isa sa mga ito na may pangalang Badong ay may kausap sa labas ng bahay nito na sobrang pamilyar kay Nestor. Nanginginig sa galit si Nestor habang nakakubling pinagmamasdan ang kausap ni Badong na walang iba kundi si Armando. Hindi niya alam kung ano ang relasyon nito sa dating tauhan ni Mulong. "Hayop ka, Armando. Nandito ka lang pala." Wika ni Nestor sa kanyang sarili. Kay Badong na nakatutok si Nestor at isang hapon ay hinarang niya ito sa daan na walang katao-tao. Nang makita ni Badong si Nestor ay agad itong bumalik, ngunit hinarangan naman siya ng 3 malalaking ahas. Napaupo na lamang si Badong sa lupa sa sobrang gulat at dahil sa takot ay bigla itong nagwika. "Patawarin mo ako, Nestor. Hindi ko na uulitin ang pagsunog sa bahay mo." At ikaw pala talaga ang may gawa nun? O sige, pagbibigyan kita.
Sino ang lalaking kausap mo noong nakaraang araw sa labas ng inyong bahay? Si Tio Armando. Dumalaw lang siya sa amin. Saan nakatira si Armando? Bakit mo natanong? Sumagot ka kung ayaw mong ipakain kita sa mga ahas ko. Gawa nga ng matinding pagkasindak ay napaamin na itong si Badong. Isinama mismo ni Nestor si Badong sa sinasabi nitong lugar ni Armando. Bumulaga sa paningin ni Armando si Nestor na hawak-hawak ang kanyang pamangkin na si Badong. Napatayo mula sa balkonahe ng bahay si Armando. Sinipat niyang maigay si Nestor. Badong, anong nangyayari? At ikaw, bakit mo hawak-hawak ang pamangkin ko? Walang pag-atubiling, ginilitan ng leeg ni Nestor si Badong sa harapan mismo ni Armando. Umalis si Nestor at nag-iwan ng nakakalokong pagngisi. Naisip ni Nestor na si Armando naman ang babaliwin niya sa kakahanap sa kanya. Tiyak siyang hindi titigil si Armando na hagilapin siya dahil sa ginawa nito sa pamangkin ng aswang. Alam niya ang ugali ng aswang. Hindi ito matatahimik hanggat hindi makapaghihigante. Agad umuwi ng bahay si Nestor at inabisuhan niya ang mga magulang na hindi muna siya uuwi ng bahay. Doon muna siya maninirahan sa baryo kung saan niya natagpuan itong si Armando. Naku anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo tay, kung mananatili ako dito, tiyak na manganganib na naman ang mga buhay niyo. At ipinapangako ko sa inyo tay, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magbabayad na si Armando sa pagpaslang niya kay Lolo Siding. Hindi na rin nagtagal at umalis na rin itong si Nestor. Kinabukasan ay naganap siya ng bahay na mauupahan sa lugar. Wala na siyang mapagpipilian pa kundi ang manirahan sa sentro ng baryo. Pagsapit ng gabi ay nagtungo naman siya sa bahay ng aswang. May kaserang nakasinde sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto ay nakita niyang lumabas ng bahay si Armando. Palihim niyang sinundan ang aswang hanggang sa umabot sila sa bahay ni Badong. Dumalo ng lamay si Armando. Matyagang nagkubli si Nestor sa itaas ng puno kung saan tanaw lang niya ang bahay. Nang sumapit naman ang 11:00 ng gabi ay lumabas na ng bahay si Armando. Mukhang walang balak mang aswang si Armando sa gabing iyon dahil dumiretso na ito sa kanyang bahay. Makalipas lamang ang ilang sandali ay may isang lalaking dumating na may karga-kargang tao. Sa itsura nito ay tila wala na itong buhay. Napagtanto ni Nestor na isang aswang din pala ang dumating. Napatanong ang binatang antingero kung sino kaya ang lalaking iyon. Pero wala na siyang pakialam. Balak ni Nestor na paglalaruan muna niya si Armando bago ibigay dito ang huling hatol. Sa mga oras na iyon ay malamang pinagsaluhan na nila ang kawawang biktima. Nang mapansin na ni Nestor na tumahimik na ang bahay ng aswang, ay dito na sinimulan ni Nestor ang paghihigante kay Armando. Pinakawalan at inutusan na ni Nestor ang isang makamandag na ahas na kanina pa niya kasama. Nasa 1 metro lang ang haba ng ahas, pero nakamamatay na ang kamandag nito. Kung maaagapan man ito ng aswang, ay dadanas muna siya ng sobrang paghihirap. Pinagapang na ni Nestor ang ahas at pupuntiryahin ito ang kasama ni Armando. Ilang sandali pa ay biglang nagkagulo na
sa loob ng bahay. Nasipat naman ni Nestor na gumapang na papalayo ng bahay ang ahas. Indikasyon na nagawa na nito ang inutos ng antingero. Binanggit ng lalaki ang salitang itay. Ibig sabihin, anak pala yun ni Armando. Napangisi na lamang si Nestor dahil mararamdaman na rin ng aswang ang mawalan ng mahal sa buhay. Hindi man niya nakikita ang nangyayari sa loob, pero ramdam niya na hindi na ito naaagapan pa ni Armando hanggang sa lumabas na ng bahay si Armando at pinagtataga ang mga damo at halaman sa buong paligid. Hayop kang ahas ka, papatayin kita. Natawa na lamang si Nestor sa naging asal ni Armando. Saan kaya niya hahagilapin ang ahas sa napakalawak na paligid? Ngunit laking gulat na lamang ni Nestor nang lumabas ng bahay ang anak ni Armando at umupo pa sa balkonahe ang mag-ama at nagkakape. Buhay ang anak ng aswang. Naagapan pa ang kamandag ng ahas. Pinalagpas muna ng antingero ang ilang gabi bago siya muling umatake. Sa pagkakataong ito ay umalis ng bahay si Armando at naiwang mag-isa ang kanyang anak. Kinatok ni Nestor ang entradang pinto. Hindi ito agad binuksan. Tila nagpapakiramdaman pa sa isa't isa ang antingero at ang aswang. Isang baboy ramo ang pinasugod ni Nestor sa likod bahay ng aswang. Matapos ang malakas na kalabog ay sinipa agad ni Nestor ang pinto at natigilan ang lalaki na papunta na sana sa may kusina. "Sino ka?" tanong dito ng aswang. "Magandang gabi sa'yo. Bakit mukhang kabado ka?" Tugon naman dito ni Nestor. "Gusto mo ba ng patayan? Ang lakas ng loob mong pumasok sa bahay ko." Wika dito ng aswang. "Matibay ka pala. Nakaligtas ka pa sa kamandag ng ahas. Ikaw ang may gawa nun. Papatayin kita." Sinugod ni Unding ang antingero at nagpambuno silang dalawa. Gulat na lamang ang aswang dahil hindi natitinag si Nestor sa mga suntok at sipa nito. Bagkus, napapangisi lamang ang binata. Akmang magpapalit na ng anyo ang aswang, ay sinugod agad ito ng binata. Umabot hanggang kusina ang pagtilapon ni Unding sa lakas ng pagkabangga ni Nestor sa kanya. Dinaganan agad ni Nestor ang nakabulagtang aswang at tuon ay inundayan niya ito ng malalakas na suntok sa mukha. Habang ginagawa iyon ni Nestor, ay inalala niya ang nangyari sa kanyang lolo na mas lalo pang nagpapalakas sa kanyang mga suntok. Hindi na maipinta pa ang mukha ni Unding sa tindi ng mga suntok ng antingero hanggang sa isang napakalakas na suntok ang binitawan ni Nestor at lumusot ang ulo ng aswang dahil nawasak ang lupa. Hindi na gumalaw ang aswang nang masipat ni Nestor ang isang itak na nakasabit sa kusina, ay agad niya itong kinuha. Tinaddad niya ng taga ang tiyan ng aswang. Nagtatalsika na ang mga dugo at lumabas na rin ang bituka ng aswang. Hindi pa nakontento si Nestor, ay pinuntirya niya naman ang dibdib ng aswang hanggang sa mahugot niya ang puso nito na naging dahilan upang malagutan ng hininga. Bilang panghuli ay pinugutan ng antingero ng ulo ang aswang. Sa pagbalik ni Armando, akmang kakatok na ito sa pinto, ay may pumapatak sa kanyang kamay. Nang tumingala si Armando, ay tumambad sa kanya ang pugot na ulo ng kanyang anak. Sumigaw si Armando at agad itong pumasok sa bahay. Naabutan niya si Unding na wala ng buhay.
Wakwak ang harapan ng katawan. Nakalabas ang bituka at nakapatong sa dibdib ang puso. Walang mapaglagyan ng galit si Armando. Lumabas ito ng bahay at sumisigaw. Kung sino kang hayop ka na pumaslang sa aking anak, lumabas ka. Harapin mo ako. Magtutuos tayong dalawa. Nagwala na ang aswang habang nakangisi lang na nagkukubli si Nestor sa itaas ng puno. Batid din niyang sumisinghot sa hangin si Armando na tila may hinahanap na amoy, subalit bigo itong matunton ang antingero. Habang naghihinagpes ang aswang ay kaligayahan naman ito ng antingero. Pero hindi pa iyon sapat. Hindi pa niya nahuhusgahan si Armando. Isang hapon, habang nagsisiga ng mga tuyong dahon si Armando, ay may sumulpot na baboy ramo at palakad-lakad ito sa paligid. Inabog niya ito ngunit may isa pang baboy ramo ang lumabas mula sa damuhan. Hanggang sa padami ng padami, naglakad ang mga ligaw na hayop sa palibot ng bahay ni Armando. Sa galit ng aswang, ay susugurin na sana niya ito nang may biglang nagsalita. Kumusta ka na, aswang? Ikaw ang pumaslang kay Badong. Huwag mong sabihing ikaw din ang... Ang pumaslang sa iyong anak. Ikinagagalak kong aminin sa iyo na ako ang pumaslang sa demonyo mong anak. Ano ang pakiramdam, Armando? Sino ka? Anong kasalanan ko sa iyo? Papatayin kitang hayop ka. Natigilan si Armando nang humarap sa kanya ang mga baboy ramo na tumabi kay Nestor. Dadaan ka muna sa kanila, Armando. Nakokontrol mo sila. Ibig sabihin hawak mo ang mutya ng ahas. May naaalala ka na ba ngayon, Armando? Ikaw ang apo ni Tandang Siding. Di ba matagal mo nang inaasam ang mutyang tangan ko? Bakit di mo kunin sa akin ngayon? Sa ilang segundo lang ay nagpalit ng anyo si Armando. Sumugod ito kay Nestor, subalit dumagundong sa pagtakbo ang maraming baboy ramo na sumugod rin sa aswang. Pinagkakalmot lang ni Armando ang mga hayop at nagtalsikan nito. Sumugod na rin si Nestor at nagtagisan ng lakas ang dalawa. Aminado si Nestor na malakas na aswang si Armando. Ngunit hindi na siya tulad noong unang paghaharap nila ni Armando. Walang takot at determinadong tapusin na ni Nestor ang aswang. Nahagip ng suntok ni Armando itong si Nestor na agarang tumilapo naman. Mabilis na lumitaw si Armando sa kinaroroonan ni Nestor at sinakal niya ang binata. Kung hindi dahil sa pesteng disipulo ni Siding, matagal na sana kitang tinapos. Pero ngayon, tutuluyan. Biglang natigilan si Armando nang maramdaman niya ang pagtuklaw ng isang ahas sa kanyang paa. Sinipa naman siya ni Nestor at napapaatras na ang aswang. Hindi ko alam kung ano ang paraan mo upang labanan ang kamandag ng isang banakon. Pero makakaligtas ka pa kaya kung marami sila? Sa pagtingin ni Armando sa palibot ay sabay-sabay na tumuklaw ang hindi bababa sa 10 banakon. Naging limitado ang galaw ng aswang at pilit nilalabanan ang kamandag na unti-unting dumadaloy sa kanyang sistema. Sumugod na rin ito kay Nestor. Ngunit malaki na ang nabawas sa lakas at bilis nito. Hindi na rin napigilan ng aswang ang pagbalik sa pagiging anyong tao. Napaluhod na lamang si Armando at tinukod ang mga kamay sa lupa habang naghahabol ito ng hininga. Alalahanin mo ang ginawa mo sa lolo ko. Wala siyang kalaban-laban habang pilit na sinasalba ang kanyang sarili. Nararamdaman mo na ba ang ganoong sitwasyon, Armando?
Lintik kang bata ka. Papatayin kita. Pinagsisisihan ko kung bakit pa kita binuhay. Demonyo ka nga at bilib din ako sa tibay mo. Damhin mo ang kamandag ng aking mga kaibigan. Inilabas ni Nestor ang mutya ng ahas at inilapit sa mukha ng aswang habang dilat na ang mga mata ni Armando. Akin na yan. Ibigay mo na sa akin yan. Para ano? Para muli kang magkasik ng lagim? Biglang sinantok ni Nestor ang mukha ng aswang. Tumilapon ito at nagpagulong-gulong sa lupa nang bumagsak na ito. Pilit gumabang ang aswang patungo sa loob ng bahay. Ngunit pinagtataga naman ni Nestor ang mga paa ng aswang hanggang sa maputol ito. Nagpatuloy pa rin ang aswang sa paggapang. Nagtungo naman sa siga itong si Nestor at sinindihan dito ang mga patay na dahon ng nyog at itinapon sa balkonahe ng bahay. Unti-unti na lamang nagliyab ang bahay ng aswang. Napayuko na lamang ito at umangil ito ng malakas. Wala na itong kakayahang lumaban. Nag-umpisa ng nanuyo ang balat nito at nanginginig na ang katawan. Indikasyon na sinakop na ng kamandag ang buong katawan nito. Lasapin mo ang unti-unting kamatayan, Armando. Pilit tumihaya ang aswang hanggang sa bumuka na lamang ang bunganga nito at tumirik ang mga mata. Pinagmasdan ni Nestor ang paghihirap ng aswang na unti-unti namang pumawi sa sakit na dinadala nito sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay nabigyan niya na ng hustisya ang kanyang lolo si Ding. Binuhat niya ang katawan ng aswang at inihagi sa nag-aapoy na bahay nito. Kasamang tinupok ng apoy ang bahay at si Armando. Napaupo na lamang ang binata dahil sa wakas nagawa niya na ang matagal niya nang inaasam-asam. Subalit, ang totoong layunin ng isang antingero ay mananatili sa kanya habang buhay. Muling bumalik si Nestor sa piling ng kanyang mga magulang at lumuluha itong inilahad na nagawa niya na ang misyon para sa kanyang lolo. Sa mga sumunod pa na mga panahon, naging ugali na ni Nestor na ilantad sa mga tao ang bawat aswang na kanyang nauhuli. At sa harap mismo ng mga ito ay kinikitil niya ang buhay ng mga nilalang ng dilim. Kilala at naging kaibigan ng mga taga-Maribeles si Nestor. Ngunit sa likod nito ay kinatatakutan din siya ng mga taong may balak na masamang hangarin sa kapwa. Alam nyo, kabaryo, nasa edad 82 na ang aking lolo Nestor at hindi rin makakailang malusog pa rin siya hanggang ngayon. Pero matagal na rin siyang wala sa Maribeles simula noong lumisa na sa mundo ang kanyang mga magulang. Matapos inilahad sa akin ni Lolo Nestor ang kanyang karanasan sa Maribeles, ay ipinakita niya sa akin ang kanyang mga mutya. Ang kwento ni Nestor ay nagpapaalala sa atin sa pagmamahal ng anak sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang lolo. Inilaan ni Nestor ang kanyang buhay upang mabigyan ng hustisya ang pinakamamahal na lolo. Isa pang aral sa kwento ay ang pagiging kontento sa buhay. Naging ganid sa kapangyarihan si Armando na nagdulot sa kanya ng labis na sakit bago mawalan ng buhay. At higit sa lahat, ipinapakita sa kwento ang karma. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa, asahan mong 10 beses ang balik nito sa'yo. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Maraming salamat.